So what is up guys, no? Samahan nyo ako, maglalabas tayo ng bagong motor. Kung anong motor yon, mamaya nyo na makikita sa video, no? Ano lang yun, pahapyaw. Actually, sunod na clip naman nito, yun na yun eh. So let's go, medyo late na hapon na. So tara, maglalabas tayo. Labas na labas yung tambucho nito ah. So ito na, nasa harapan nyo na. Makikita nyo na, minamaneho ko na siya. Rusi RFI 175. This is the version 5 by the way. Latest version ng RFI. So hindi ako yung pumili ng motor na to. Is yung tatay ko. Ewan ko nung nagustuhan nun dito sa RFI. Hater ng Rusi dati yung tatay ko eh. Hindi ko alam kung bakit, paano siya ano nangyari at naging gusto niya yung Rusi. Ewan ko. Pero ako, well, di ko tatanggihan ng bagong motor. Dagdag motor yan. Kaso nga lang, dagdag gastusin din. Yun lang yung problema. It's already been a month since the last clip, yung nakita nyo na video na inikutan ko tong motor na to. It's already been a month. Actually, magto 2 months na. Well, madami akong ginawa. Naging busy ako ng December and January. I need to prepare for my finals exam. Si Kuya Nico Runyo ay estudyante pa po ako. So, let's talk with the first impression, no, nung first time ko magamit to. First thing first na napansin ko sa motor na to, ang stiff ng suspension niya. Kita nyo naman, natalbog ako. Kailangan ko medyo mag-minor para hindi siya ganun tumalbog. So yun yung una kong napansin, no? Yung pagka-stiff ng suspension niya sa likod. Especially sa likod, ramdam na ramdam mo yun. Para sa mga kumuha ng Rusi RFI dyan, comment down below kung same, kung ganun, kung ma-stiff din yung suspension niya sa likod. This is really made for city riding only, no? Well, pwede siya sa konting lubak. Ito, tulad nito, yung mga ganito. Pero ramdam na ramdam mo yung talbog mo. Ramdam na ramdam mo yung suspension sa likod. Parang may tawag mo doon, yung maliliit na lubak sa daan. Nalimutan ko kung anong tawag sa ano na yon. Basta yung nagdi-dictate na mag-slow down ka. Parang ganon kahit lalo na pag ganito yung cement. Pag nakasimento, pag semento yung daanan and kailangan mo mag-minor. This really made for this kind of things. For touring. Hindi mo siya pwede off-road. This is a touring bike. Kita nyo naman yung paa ko. Ayan o. Pwede mo itaas. O, diba? So, yun yung unang ano ko dito. Unang masasabi ko dito sa motor na to. Yung pagka-stiff na suspension niya sa likod. Sa harap naman, medyo okay naman. Not bad, not good. Sunod na napansin ko, delay yung throttle niya. Although, trip ko yung ano niya. Trip ko yung throttle niya, pakalambot. Kayang-kaya ng 2 daliri. Hindi ko alam kung akin lang or sa lahat ng motor to, malamang. Kasi, imposible naman sa akin lang. Delay yung response ng ano niya. Or because ang kinarga kasi dito na gasolina is 91. Ngayon kasi pinaltan ko yung gas niya ng 95 kung ano yung nakasulat sa manual. Yung Rusi kasi dun sa amin, ang sinalpak dito 91. Tapos nung tinignan ko yung manual niya, 95 yung nakalagay. So ang feeling ko noon, sobrang delay ng throttle. Delay yung pagbigay ng power niya, no. Tell me if I am wrong, baka mali lang ako na imagine. Or feeling ko lang 'yon. Baka nasa imagination ko lang yung delay ng response nito nung 91 yung sinalpak dito at hindi 95. Or talagang delay lang. Feeling ko delay. So yeah, tell me if I am wrong lang or imagination ko 'yon. Yun yung napansin ko. Mukhang madaming tao ngayon Ano meron?
Yung mga matagal nang naka-RFI diyan, no? Mga 2 years, 3 years or even 10 years, no. Comment nyo nga diyan kung ganun din sa inyo or feeling ko lang yung delay. Pero mabilis siya. I kinda like the speed of this bike, no. Ang bilis niya. Especially pagka ang sarap niyang i-open throttle pagka naka-asfalto yung daan. Mabilis niya kasi. So, yun yung napansin ko doon. may dalawa na akong na-criticize, tapos may isa na akong good thing. Pangalawang good thing, naka LCD display na siya, and well, it's a LCD and tachometer. Digital. You can see here on the middle one, the middle one is the LCD. Ayan. And then dito digital sa dalawang gilid. Daming sasakyan yun ah. Ay, labasan pala nila. Dito tayo, magtatalisay tayo. Although medyo redundant yung display niya sa LCD kasi sa LCD makikita mo yung speedometer mo. Ayan, yan, nakikita mo malaking number na yan. And kung makikita mo yun nandito sa left side, ano din yan, speedometer din yan. So for me, medyo redundant siya, no? Pwede na, hindi ko alam bakit nila ginawa yan. May speedometer na sa gitna, meron din sa gilid. Parang first time ko dadaan dito. First time nga. First time ko dito. So yeah, balik tayo doon. Maybe naglagay sila ng ibang, well, wala na rin naman akong maisip na pwede ilagay dito sa kaliwang side ng panel. So I guess still good. Overall okay naman siya. Yun lang, medyo redundant yung dalawang speedometer na nakakabit. So asa na tayo? Saan na sa sinasabi ko? Nasabi ko na yung suspension, nasabi ko na yung pagka-delay nung torque tsaka nung speed. Nasabi ko na rin yung digital panel. Nasabi ko na yung speed. Ayun. So hanap lang tayo matitigilan. Gusto ko ipakita yung overall design ng motor na to. Hanap lang tayo ng pwedeng matigilan yung hindi tayo mukhang nasinaan. Eto na. Tsaka pala yung upuan nito, oh. Nagulat ako, kala ko palit yung upuan ng mga nakikita kong RFI. But nope. Ay, dito yun. Sarado siya. Kaya lang. Yung upuan niya is yung naka camelback ba yun? Ayun, dito lang tayo tumigil. Naka camelback na. Yung pwedeng pang touring. Eto, ayan siya. Stock na pala tong ganito. Pero but one thing I don't like is parang antigas niya pagdating sa long ride. Hindi ko pa siya nilalayo. Hanggang saan lang ba naabot nito? Hanggang Tagaytay lang. And di siya enough para malaman ko kung okay ba to sa long ride. Pero mukha naman malambot. Ito malambot. Galing, no? Naka-stock na yung camelback niya. Pwede mo na isandal yung puwet mo dito. And yung design naman, at yung front end. Patayin nga muna natin. By the way, keyless na rin pala to. Ayan, no? Keyless na disusi. Kasi pwede mo susian yung paglalobat yung di keyless mo. Pag binaba ko ba to, ano? So ayan na. Yung pag-ikot kanina. May kamukha ba siya? Nung kamukha niya. Sabihin nyo nga. Although yung kamukha niya dito, walang masyadong tawag dyan, mga sharp edges. Bilog na bilog yung kagaya nito. But this one has a really sharp edges. Like that. Tapos ito, dito, sa headlight niya.
No. Meron pa ditong parang ano, parang carbon, pero hindi siya carbon. Plastic lang siya na itsurang carbon. Hindi adjustable yung windshield niya, naka-fix siya, ayan. Kung ano, gusto nyo, madami akong nakikita, pinapaltan nila yan, tapos ang taas ng windshield, tapos nandito yung ano, yung side mirror. Bala ko di pa ganun to eh. So, yeah, ayan na. May kick ano pa pala yan? Kickstart. Ayan. Ito. Bihira na sa motor yan. Ito pala oh. Carbon na plastic. Medyo madumi pa siya, hindi pa nalilinis yan. So, ayun. LED. But, tignan mo naman to oh. Nagaganito siya. Ewan kung bakit. Pagka nilalamig siya, may ganyan. Naka-LED na yan, projector headlight. Ayan, apat yan. Ay, sa kabila. Tapos ito yung daytime running light nyo nandito. Ayan. Ito ang LED na ano, LED na signal light. And naka ano na siya. May protective din yung ano niya. TV suspension niya sa harap. So, overall expression ko dito sa motor na to. Maganda siya, good siya. Especially kung ang habol mo sa isang bagay mag-tour. Kung gusto mo mag-touring lang, tapos hindi mo afford yung mga NMAX, Aerox, no? Tapos gusto mo talaga, why not subukan mo tong Rossi RFI 175, no? Hindi na naman ganun kasama ang Rossi. Wait lang, isod nga natin. Ang Rossi ngayon medyo, sabihin na natin nasa okay na side na siya, no? Hindi siya tulad dun dati na sobra talaga sirain yung mga motor. Well, nakadepende naman kasi yan sa may-ari kung maalaga siya or hindi. Monthly nagpapalinis ng panggilid, nagpapalit ng langis, ng gear oil, no? So, sa ngayon, no? Pero, syempre, hindi pa rin mawawala expression natin dati na sirain ng Rossi, no? Hindi yan nawawala, no? Madami pa rin basher yung brand na to. Well, di natin sila masisisi. Yun lang naman kung ano lang, kung gusto mo magmotor, tapos gusto mo mura, hindi ka naghahanap nung mga branded, tapos okay na sa'yo yung ganito, medyo reliable. No, okay naman yung speed niya, preno niya, okay na, ano na yan, single disc, pati sa likod, single disc na rin, no? Yung speed niya, okay, lalo na kung magtutur ka, at wala ka naman balak mag-off-road, yung mga lubak-lubak, may re-recommend ko to, kung gano'n ang habol mo, mag-tour lang, walang problema kung kahit anong brand meron ka, no? Maalaga ka naman sa motor, pwede na, goods na. Pwede ko may recommend to sa inyo. Kasi although 2 months, 2 months ko pala siya ginagamit, and ang nailalayo pa lang nito is Tagaytay. Yun ang first impression ko sa motor na to. Maganda siya, good for touring. And for safety features, medyo safe naman siya kasi naka-disc brake na siya. And keyless na, naka-digital na. Baga, humahabol na siya sa mga competitors niya no? Although, yung brand niya, yung background ng brand niya, hindi natin may tatanggi kung ano meron sa ano ng brand niya, no? So, hanggang doon na lang yung video na to. Sa mga naka-RFI dyan, Rossi RFI 175, no? Comment down below kung ano yung mga first impression nyo sa motor na to. At baka may nag-iisip dyan na bumili ng RFI, no? Baka mapabili sila pagka binigyan nyo yung impression nyo sa motor na to. Kung ano yung honest opinion nyo sa motor na to, yun ang ibigay nyo. No, para sa akin, good siya, lalo na sa mga pang touring lang, pang gala-gala, long ride, pang everyday use. Goods na goods yan. So, hanggang dito na lang. Ganda ng view dito. Yeah. Ganda ng view dito. Kaso may harang doon, may mga tarp. Ayan, oh. Sana hindi nila nilagyan ng tarp. Hanggang doon na lang. Share your thoughts on this bike dyan sa baba, sa comment section. Para malaman ko din. Kasi first time owner ako ng gantong motor So, see you guys sa next vlog. Probably i-review natin to kung anong meron sa motor na to. Doon natin malalaman kung anong meron sa motor na to. So, yeah. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nakaabot ka man dito sa dulo ng iso tayo. Ayan. Kung nakaabot ka man sa dulo ng video na to, maraming salamat at pinanood mo tong buong video na to. No? Subscribe ka na kung di ka man nakasubscribe. No. Bukod sa pagre-review, nag-ano rin ako. Nagta-travel vlogs. Yes, moto-travel tayo. Kaso, hindi pa tayo makaalis na malayuan kasi wala akong pera ngayon. Subscribe na kayo, dali. Namilit
Maraming salamat sa nanonood. Di ko naman kayo pinipilit, no? Like, comment, and subscribe. Huwag nyo kakalimutan. Hindi na pinipilit, pero huwag kalimutan. Iba ka rin talaga eh. So, maraming salamat. And uwi na ako. Anong oras na? Bye-bye. Peace. See you sa next vlog. Uy. Nakahabol si kuya sa video ko. Ha! Kung makita mo man tong video na to, kuya, subscribe ka. Babush. Peace out. By the way, Happy New Year pala, no? First video ko nga pala to ngayon 2025. Ano to, pahabol lang, kumbaga. Kauwi na naman ako eh. Happy New Year sa inyo. Kong Hei Fa Choy and Happy New Year. Kasi dalawa, no? Late na ako nakabate.